Isang panibagong aralin na naman ang ating tatalakayin ngayong araw. Handa na ba kayo? Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung ano nga ba ang ating layunin para sa araw na ito. Layunin natin na matutunan mo ang iba't ibang uri ng pang-abay. Ano nga ulit ang pang-abay? Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, o kapwa pang-abay. Mayroong 13 uri ng pang-abay. Ito ay ang mga sumusunod: pamanahon, panlunan, pamaraan, pang-agam, panang-ayon, pananggi, pamitagan, panulad, kondisyonal, kusatibo, benefaktibo, at pangkaukulan. Mula sa 13 uri ng pang-abay, 3 sa kanila ang focus ng ating aralin sa araw na ito: ang pamanahon, panlunan, at pamaraan. Pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Upang mas mapadali ang inyong pagkatuto, ang teknik dito ay hanapin mo sa pangungusap ang pandiwa o salitang kilos, at ang panahon kung kailan ginawa ang kilos. Halimbawa, masayang naglilinis si Aling Nena ng bakuran araw-araw. Ano daw ang ginagawa ni Aling Nena? Tama, naglilinis. Tuwing kailan daw niya ito ginagawa? Mahusay, araw-araw niya itong ginagawa. Sa pangungusap na ito, masasabi natin na ang salitang araw-araw ay isang uri ng pang-abay. At ang uring ito ng pang-abay ay tinatawag na pang-abay na pamanahon. Dumako naman tayo sa pang-abay na panlunan. Ang pang-abay na panlunan ay tumutukoy sa pook o lugar na pinangyarihan ng kilos o pandiwa. Upang mas mapadali ang inyong pagkatuto, ang teknik natin dito ay hanapin mo ulit sa pangungusap kung nasaan ang pandiwa o salitang kilos. Sunod ay hanapin mo kung saan naganap o ginawa ang kilos. Muli nating gamitin ang ating halimbawa kanina. Masayang naglilinis si Aling Nena ng bakuran araw-araw. Hanapin muna natin ang pandiwa. Ano daw ang ginagawa ni Aling Nena? Mahusay, siya ay naglilinis. Saan daw siya naglilinis? Magaling, sa bakuran. Kung kaya't ang salitang bakuran ang pang-abay na panlunan sa ating pangungusap. Dumako naman tayo sa pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan kung paano naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos na ipinahayag ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Ano nga ulit ang ating unang gagawin upang mas madali niyong matukoy kung nasaan ang pang-abay? Tama, hanapin muna ang pandiwa. Sunod ay hahanapin nyo kung paano ginawa ang kilos dahil pang-abay na pamaraan ang inyong tutukuyin. Gamitin natin ulit ang ating halimbawa kanina. Masayang naglilinis si Aling Nena ng bakuran araw-araw. Nasaan ang pandiwa? Mahusay, naglilinis. Paano kaya maglinis ng bakuran si Aling Nena? Magaling, masaya. Sa pangungusap na ito, ang pang-abay na pamaraan ay ang salitang masaya. Mga bata, kailangan niyong tandaan na hindi lahat ng pangungusap ay may pang-abay. Gaya nito, si Rosa ay naglalaro. Anong unang gagawin upang mahanap ang pang-abay? Una, hanapin ang pandiwa o salitang kilos. Si Rosa ay naglalaro. May pandiwa ba sa pangungusap? Tama, mayroon. Ano ang pandiwa sa pangungusap? Mahusay, naglalaro. Anong susunod na gagawin upang mahanap ang pang-abay? Ikalawa, hanapin kung may salitang naglalarawan sa kilos o pandiwa.
Sa pangungusap natin, inilarawan ba kung paano naglalaro si Rosa? Hindi. Sinabi ba kung kailan siya naglalaro o kung saan siya naglalaro? Hindi rin. Kung kaya't masasabi natin na walang pang-abay sa ating pangungusap. Nauunawaan niyo na ba kung paano hahanapin ang mga pang-abay sa pangungusap? Masasabi niyo na ba ang pagkakaiba ng tatlong uri ng pang-abay? Sukatin nga natin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng isang pagsasanay. Maghanda kayo ng papel at panulat sa ating pagsasanay. Maaari niyong i-pause ang video na ito habang kayo ay naghahanda. Narito ang panuto. Isulat ang check sa patlang kung ang pangungusap ay nagtataglay ng pang-abay at X naman kung walang pang-abay sa pangungusap. Number 1. Kinamayan niya ako ng mahigpit. Number 2. Mahigpit ang kanyang mga magulang. Ngayon ay suriin naman natin ang inyong mga sagot. Number 1. Kinamayan niya ako ng mahigpit. Nasaan ang pandiwa? Kinamayan. Inilarawan ba kung paano siya kinamayan? Opo, mahigpit. Kung inilarawan ng pandiwa, ibig sabihin may pang-abay. Kung kaya, check ang sagot sa number 1. Number 2. Mahigpit ang kanyang mga magulang. May pandiwa ba o salitang kilos sa pangungusap? Wala po. Ang gamit ng salitang mahigpit dito ay pang-uri, dahil ang inilalarawan ng salitang mahigpit ay ang mga magulang, at ang salitang magulang ay pangalan. Kung kaya't pang-uri ito at hindi pang-abay, kaya X ang sagot sa number 2. Dumako naman tayo sa ikalawang pagsasanay. Suriin kung anong uri ng pang-abay ang mga salitang may salungguhit. Isulat sa patlang ang PH kung pamanahon, PL kung panlunan, at PM kung pamaraan. Number 1. Bakit siya umalis na umiiyak? Number 2. Tumira siya sa gubat ng mahigit 10 taon. Number 3. Manonood kami bukas sa sinehan. Ngayon ay suriin naman natin ang inyong mga sagot. Number 1. Bakit siya umalis na umiiyak? Ang salitang may salungguhit ay umiiyak. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Kung kaya't ang sagot ay pamaraan o PM. Number 2. Tumira siya sa gubat ng mahigit 10 taon. Ang salitang may salungguhit ay gubat. Ito ay sumasagot sa tanong na saan, kung kaya't ang sagot ay panlunan o PL. Number 3. Manonood kami bukas sa sinehan. Ang salitang may salungguhit ay bukas. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan, kung kaya't ang sagot ay pamanahon o PH. Malinaw na ba sa iyo ang pang-abay? Kaya mo na bang tukuyin ang mga uri nito? Kung ganoon, ay binabati kita. Salamat sa iyong pakikinig. Samahan mo ulit ako sa susunod nating aralin. Muli, ako si Teacher Daisy, ang iyong guro sa Pilipino. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Please hit like, subscribe at share mo na din ang video na ito para marami tayong matulungan na mag-aaral na gaya mo.